12 araw na lang po bago ang barangay at SK elections. Bukas na rin ang pagsisimula ng 10 araw na campaign period at kabilang sa mga binabantayan ng COMELEC ang pag-atras ng ilang kandidato at electoral board member sa ABRA dahil po sa karahasan. At yan po ang tinutukan ni Tina Pangiliban Perez. Bukas na ang simula ng kampanya para sa barangay SK elections, pero tumitindi na rin ang init sa labanan. Sabi ng COMELEC, nakatanggap sila ng report mula sa tanggapan nito sa ABRA na may kandidato sa pagkakagawad sa Bukay na binaril at pinatay. 122 na kandidato sa probinsya ng araw ang umatras na. Talagang umaayaw. Kung tinatakot o hindi, wala po kasi kaming ebidensya so far. And therefore, nakikipag-coordinate tayo sa DILG at saka sa Philippine National Police. Pati ilang guro, umatras na rin sa pagka-electoral board member. Sa gitna ng mga isyong ito, tiniyak ng COMELEC na handa sila sa pagsisimula ng 10 araw na campaign period. Yung mga campaign jingles, hindi naman po yan pinagbabawal. Pero yung po mga, sana po susunod lamang dun sa ating sinasabi na wag naman dudumihan ang buong Pilipinas. Imamonitor ng COMELEC Bank ang simula ng campaign period mula sa Davao kung saan sila bibisita para lumagda sa isang kasunduan kasama ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ang Legal Network for Truthful Elections Solente, may mga na-monitor daw na posibleng premature campaigning sa BARM gaya ng libreng tuli, HIV testing, X-ray at pagbabakuna. Sagot ng COMELEC, kung yung namang proyekto ay regular na ginagawa ng barangay, ibig sabihin regular na serbisyo ng barangay at hindi ngayon lang naisip ni Kapitan na kasalukuyan din naman tumatakbo, ay yung po'y pinapayagan. Nag-ikot din ng COMELEC sa ilang malls kahapon kung saan magkakaroon ng mall voting sa mga piling barangay sa Metro Manila, Albay, Cebu City at Cebu Province. Sa mall, bibilangin ang mga boto nila, pero sa paaralan ang canvassing. Tuloy-tuloy rin ang delivery ng accountable forms gaya ng mga official ballot sa iba't ibang rehiyon. Ayon sa COMELEC, target nilang makumpleto ang delivery sa October 20. Sa October 20 rin, magsasagawa ang COMELEC ng Oplan Baklas na pangungunahan ng COMELEC Task Force kontra EPAL. Inaasahan din maglalabas ang COMELEC ngayong linggo ng desisyon sa may 30 disqualification cases. Para sa GMA Integrated News, Tina Pangiliban Perez, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.